Ika-16 ng Abril. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pumunta sa mga punong pari ang isa sa 12, ang tinatawag na Judas Iscariote, at sinabi, "Magkanong ibibigay ninyo sa akin kung ibibigay ko siya sa inyo?" Inalok nila ito ng 30 baryang pilak, at mula noon, naganap ito ng pagkakataong may pagkanulo siya. Sa unang araw ng piyesta ng tinapay na walang lebadura, lumapit kay Jesus sa mga alagad at sinabi sa kanya, "Saan mo kami gustong maghanda ng hapunang pampaskwa para sa iyo?" Sumagot si Jesus, "Puntahan ninyo ang lalaking ito sa lungsod at sabihin sa kanya, sinasabi ng guro, malapit na ang oras ko at sa bahay mo ko magdiriwang ng Paskwa kasama ng aking mga alagad." At ginawa ng mga alagad ang lahat ng inuutos ni Jesus at inihanda ang Paskwa. Pagkalubog ng araw, nasa hapag si Jesus kasama ng 12. Habang kumakain sila, sinabi ni Jesus, "Talagang sinasabi ko sa inyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo." Lubhas silang nalungkot at nagtanong ang bawat isa, "Ako ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong nagsawsaw ng tinapay sa plato, ang magkakanulo sa akin. Patuloy sa kanyang daan ang anak ng tao, ayon sa isinulat tungkol sa kanya. Ngunit kawawa ang nagkakanulo sa anak ng tao. Mas mabuti pa para sa taong ito kung hindi siya ipinanganak pa." Nagtanong din si Judas na magkakanulo sa kanya, "Ako ba, Guro?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Magkanong ibibigay ninyo sa akin kung ibibigay ko siya sa inyo? Waring napakadali at simple para kay Judas ang ipagkanulo si Jesus. Ang iniisip lamang niya ay ang pinakamagandang halaga para sa kanyang paninda. Tayong mga nakakaalam kung sino si Jesus ay nanghihilakbot sa kawalan ng pakiramdam ni Judas. Ito mismo ang dahilan ng kawalang pakialam ni Judas at ng ating pagkatakot. Alam natin subalit hindi niya alam. Naniniwala tayo subalit siya'y hindi. Maaaring sa pagkakataong ito ay nakadarama na siya ng pagkabigo kay Jesus. At tulad ng iba pang sumunod kay Jesus noong una, ngayon wala na siyang pakialam dito. Ngayon maaaring iniisip niya na baka nga tama ang mga Pariseo, ang mga eskriba, ang mga punong pari at ang kanilang mga tagasunod. Isang nagkukunwari lamang si Jesus, isang walang pitagan sa Diyos, isang manloloko. At ngayon nagpasya siyang gumawa ng isang napakalaking pabor sa kanyang pananampalatayang Hudyo sa pag-alis sa pinakakilalang banta rito sa pamamagitan ng pagsasaayos ng pagdakip kay Jesus. Naniniwala siya na sa pagbebenta niya kay Jesus sa mga makapangyarihan, hindi siya maghihirap, kundi yayaman pa sa 30 baryang pilak. Pagsasagawa. Hindi natin alam kung si Judas ay napunta sa impyerno o hindi. Subalit dapat siyang maging tagapagpaalala sa bawat isa sa atin na ang pagiging malapit natin kay Jesus ay hindi laging nangangahulugan na ganoon din kalalim ang ating pag-ibig at katapatan sa Kanya.